Dahil meron tayong dalang referensya. Ayon po dito sa katisismo ng Iglesia Katolika, ng ating simbahang minamahal, ng ating inang simbahan, ano ang definisyon ng Immaculada Concepcion? Ayon dito sa bilang 492. Ang sabi dito, no? Siya ay tinubos sa isang natatanging paraan. Ayon sa merito ng kanyang anak, pinagpala siya ng Ama ng lahat ng uri ng kanyang espiritual sa langit. Sa pamamagitan ni Kristo, Efeso 1:3. No? Higit pa sa ating mga kinapal, siya hinirang ng Diyos bago lalangin ang sanglibutan upang maging banal at kalinis-linisan sa harap niya sa pag-ibig. Okay. Ayon po dito sa katisismo ng ating inang simbahan, no? Si Maria ay binigyan ng katanging-tanging biyaya o merito galing sa kanyang anak na si Jesu Kristo. At ayon dito, siya ay pinili ng Ama upang siya ay maging kalinis-linisan at banal. Alam niyo mga kapatid ito, ang sabi ng Diyos noong una, tinkain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay malinis. Tama? Pinili niya ang bawat sumasampalataya sa Kanya na maging malinis at banal, maging kalarawan niya. Pero nang magkasala ang tao, nawala yung imahe na yun. Nawala. Pero si Maria, hindi mawawala sa Kanya dahil pinalilihi para siya sa isang Ana, pinili na siya. Gaya ni Jeremias, at saka ni San Juan Bautista, pag binasa niyo yung Jeremias 1:3 at Lucas 1:5, yung dalawang taong pinanggit ko, si Juan Bautista at si Jeremias, noong pinili sila ay tuwid at sakdal. No? Iyan po ibig sabihin ng Immaculada Concepcion. Si Maria hindi nagpapahira ng dungis ng original ng kasalanan. No? Patunayan, mga kapatid, basahin natin yung sinabi sa kanya ng anghel. Ano yung sinabi sa kanya ng anghel? Basahin natin, mga kapatid, no? Ang sabi sa kanya ng anghel, ayan. Brother Marian, basahin mo. Lucas 1:28 hanggang 30. Lucas 1:28 hanggang 30. Lucas 1:28 hanggang 30. Basahin. Basa. Lucas 1:18. 28 hanggang 30. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Tatapat siya ay totoong nagulumihanan sa sabing ito at naiisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng taas-taasan at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Okay. Ayan. Napansin niyo yung binasa ni kapatid na Mario. Ang sabi doon, pinakamamahal. Sa ibang salin, ang sabi ng Biblia, sa ibang salin niya, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi sinabi ng anghel, ikaw ay kasuklam-suklam sa Diyos kasi makasalanan ka. Hindi niya sinabing ganun. Ang sabi niya, malugod ka. No? Matuwa ka dahil ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito logic.
Bigyan ko kayo ng logic. Binasa ni Brother Mario, ang sabi ni Brother Mario, pinakamamahal. Ang pinakamamahal. Pati nga, Brother Mario, yung binasa mo. Nasaan pa yun? Okay. 28. Ang sabi dyan ganito, ha? Papasahin ko yung konti. O. Iniisip niya, no? Nakasumpong siya ng biyaya. Anong klaseng biyaya yun? No, Brother Mario, anong klaseng biyaya? Ang sabi sa isa nating referensya, Biblia pa rin ito eh. Ito ha. Ang sabi kasi dito, no? Si Maria ay full of grace. Siya ay full of grace, mga kapatid. Pag binasa natin, no? Wait lang. Hanapin natin. 40. Ayan. Hanapin natin, ha? O, ito sabi, Lucas 1:28. And he came to her and said, Hail, full of grace, the Lord is with you. No? Nakasumpong pala siya ng biyaya. Ang biyayang yun, full of grace. Kaya nga sinabi ni Apostol San Pablo, kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya. Si Maria saan nangaligtas? Sa kasalanan. Full of grace. Ano po ang keyword nun? Ang keyword po nun, mga kapatid, Greek word na kecharitomene, na ibig sabihin, mga kapatid, ay perfect tense na ginamit sa Lucas 1:26 at Efeso 1:7, na ang ibig sabihin ay tapos nang mangyari. Ibig sabihin siya ay tapos nang linisin ng Diyos. One more thing. Basahin natin. Again, logic ha? Pero gumagamit tayo ng Bible. Ang sabi sa Karunungan 1:4 ganito, ang karunungan ay hindi papasok sa masamang kalooban, sabi ng Biblia, at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Hindi naman po tatanggihan ni Pastor Ferdinand Sustento na ang karunungan na tinutukoy dito ay si Kristo. Ang karunungan ng Diyos ay si Kristo. Ang karunungan ay hindi mananahan sa pusong makasalanan. Kaya si Kristo na pumasok kay Maria ay walang kasalanan din. Kasi kung magkakataong may kasalanan si Maria, mga minamahal, si Kristo may corruption din. No? May corruption din. At unang-una, no, mga kapatid, gaya na ng aking sinabi, siya ay pinili na, inihanda na ng Diyos para doon manahan yung kanyang anak na si Jesucristo. Hindi niya manahan doon. Again ha, pasahin natin ha. Ang sabi, hindi natin ng konti. Ang sabi, ang karunungan ay hindi papasok sa masamang kalooban o mananahan sa alipin ng kasalanan. Kung makasalanan si Maria, ay hindi mananahan sa kanya si Kristo. Ano po yan? No? At ang Diyos, ang sabi, no? Ang sabi ng Diyos, ako ay banal. No? Kaya kayo naman ay magpakabanal. Ayan. Ayan, no? Sabi niya, ano? Sabi, katapot sinabi sa kanya, Anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Hindi niya sinabi, naging kasuklam-suklam ka sa mata ng Diyos. Naniwala, kalugod-lugod ka, bakit si Maria ay nabuhay kayo sa kalooban ng Diyos. Sunod, basa. Ang sabi diyan, okay. Ayan ha, sabi ko dyan, no? Pagpasok niyo sa kinaroroonan ng babae, sinabi niya, magalak ka, pus-pus ka ng biyaya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ang ibig sabihin ng pus-pus, lahat ng biyaya nasa kanya. Kaya nga sabi sa Efeso 2:8-9, kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya. Iniligtas siya mula sa kasalanan.
Kaya mamaya tanongin ako ni Pastor Nathan, meron bang kasalanan si Maria? Eh, ito ang pumipitibat niya namin. Wala. Wala. Isa pang talata, mababasa natin. 2 minutes, bro. 2 minutes. Okay. Napatan natin ang conclusion. Okay. Ang pinakahuling sasabihin natin ay ito. Ayon kay Apostol San Pablo, pwede ba magsama yung Diyos, si Kristo yung Diyos na banal, at yung tinitindigan niyang Maria na makasalanan, pwede ba yun? Ito basahin natin ayon kay San Pablo. Ito sagot. Unang Korinto 14:13. Sa 14 hanggang 13. Huwag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya. Maaari pa magsama ang katwiran at ang kapulukan. O kaya liwanag o katiliman. Maaari pang magkasunod si Kristo at Belial. Ano ang kaugnayan ng mananampalataya at di sumasampalataya? Alam niyo yung pangalan Belial? Pangalan kay Satanas yun. Tawag kay Satanas yun. Kaya nga sabi ko, pwede ba magkasama si Kristo at Satanas? Hindi kami pwede magkakampi sila. Kasi si Kristo ay banal, si Satanas hindi. Kaya kung si Maria ay makasalanan, hindi papasok si Kristo doon kasi 30 seconds, bro. hindi siya makakasama. Yun po ang Immaculatang Conception. Nawa naintindihan ninyo mga kapatid yung pag-una natin pasilip doon sa ating paksa. Ave Maria mga kapatid. Ayun, maraming salamat sa presentation ni Brother Denma. So ngayon, dadako tayo sa cross-examination ni Pastor Ferdinand. Okay. Okay. Okay, binabati ko yung mga nasa live. Elevators convention. Okay. Unang tanong po. Okay. Sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Oo. Pag sinabing lahat, may exemption ba doon? Meron. So, pag sinabing lahat, hindi sinabi ba maliban kay Maria? Nakasulat ba yun? Hindi nakasulat pero may exemption. So, pag sinabing lahat ay nagkasala, may exemption o wala? May exception. Meron. Oh. So, ibig sabihin, si Maria ay walang kasalanan Walang kasalanan. at hindi siya kasama doon. Hindi kasama tuon kasi kirigay ko lang kausap dito. Okay, next question. Question ko, si Maria ba namatay? Si Maria ay may dalawang teorya. Pakisagot, namatay o hindi? Siya ay namatay. Okay. Kung namatay siya, pakibasa natin, pakiplas doon sa... Pakiplas. Romans 6. Romans 6:23. Sige. Okay. Tingnan natin kung talagang may kasalanan o wala. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano? Kung si Maria ay namatay, Oh, may kasalanan ba siya o wala? wala. So, ibig sabihin, sabi mo kanina, inaamin ko na ngayon, Wala siya. kasi Maria, na iyong talatang ito ay hindi totoo. Romans Totoo 6:23. yan. Mali lang yung pagkaunawa mo. So, kapag may kasalanan ka, mamamatay ka o hindi? Kung may kasalanan ka, mamamatay ka talaga. Pero si Maria, wala kasalanan. So, si Maria, sabi mo kanina, namatay. Tama? Namatay. So, pag namatay ka, ang sabi dito, ikaw ay may kasalanan. Hindi Tama? na si Maria kausap yan. Okay, next question tayo. Romans 5:12. Oo. Kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, may kasama bang exemption dyan na hindi kasama si Maria? May Yes or no? exception, sabi ko sa'yo. So nakasulat ba dyan? Meron wala? Wala nakasulat pero meron. Papaliwanag ko. Si Maria ba ay tao? Tao! Okay. Oh. Pumasok ang kasalanan daw sa pamamagitan ng isang tao sa lahat sa sanlibutan? Kasama ba si Maria sa sanlibutan? Kasama siya sa tao pero hindi siya makasalanan. Okay, next question tayo. Mamaya. Okay, next question. Pag sinabing puspos ng biyaya, Oh, ibig sabihin ng biyaya kinahabagan. Tama? tama. Okay. Pag kinahabagan ka, ibig sabihin pwede kang hindi kahabagan. Tama? Tama. Okay.
pag hindi ka hinahabagan, pwedeng hindi ka maligtas. Tama? Tama. Okay. So, nung hindi siya naligtas, kung pwede siya hindi maligtas, nangangahulugang iniligtas lamang siya. Tama? Iniligtas niya siya So, saan siya niligtas? mula sa kasalanan. So, may kasalanan ba siya? Wala. Wala. Kung wala siyang kasalanan, saan siya iniligtas? Iniligtas siya mula sa original. Okay. Expression. Okay. Sabi mo kanina, Oh, hindi pwedeng magsama ang Diyos at si Belial. tama. Paano kung mabasa ko na si Satanas ay pumunta mismo sa Panginoon? Aminin mo, nagkakamali ka sa binanggit ko na yun? Hindi yun ang topic natin. O, ang tanong ko, aaminin mo, hindi? Hindi, kasi hindi yun Okay, ang sige, topic next natin. question naman tayo. Okay. Si Maria eh. Okay. Sangayon ka ba na may talata na si Maria ay kailangan ng kaligtasan? Wala ko nabasa ka. Paano kung mabasa ko, Father Denmark, na kailangan ni Maria ng kaligtasan? Basahin mo. Aaminin mo? Basahin mo. Ang tanong, aaminin mo na nagkamali ka, na wala sa kasalanan, sama sa letra por letra? Basa lang. Teka, i-challenge. Oo. Nakikinig yung buong, Oo, sige. debaters convention members. Sige. Wala. Ito. Okay. May butas kasi mikropono mo. Butas kasi kita mo. Wala. Dito may, dapat to may video. Sana may Wala video. rin ang paraan. Okay. Gawa natin, ha? Pwede stop time muna. Tatay mo na. So, stop time muna. Binabati ko muna yun. Bati ka muna, Brother. Ayan. So, binabati natin lahat ng nanonood sa Debaters Convention, no? Una-una, binabati natin yung ating mga kapanalig, no? Si Brother Noel Perfecto, no? Si Brother, May comment dito, bro. si Brother Rasha, Mr. Sign ko? no? Oh. Binabati din natin yung ating mga kaibigan sa Zapanista, si Brother, Sino, bro? si Brother Camacho, no? Yung mga kaibigan natin, no? Tapos binabati natin sina Sister Nad, sina Brother Nash, si Brother Alvin, si Brother Pelcho. Binabati natin lahat yan. Basta lahat kayo mga kapanalig, binabati namin. At sa mga MCGI na nandyan, mga kaibigan namin, kami ay lubos na nakikiramay sa patawalan ng inyong punong tagapangasiwa na si Brother Eddie Soriano, no? Napakaganda nung sinabi ni Brother Eddie. Ang sabi niya, bro, hindi daw ang Iglesia Katolika ang Babylonia. Sinabi na. Napakaganda sinabi. Oo. Sana lahat tayo, tayo nang isipin. Oo. Oh. So, binabati din natin, no, mga kapatid, yung mga outside of Debaters Convention na si Brother Anthony Flores ng SPMS, si Brother Hamskiri ng SPMS, si Brother Disney ng Catholic Faith Defense, no? So lahat ng aming mga Catholic Defense, manood na po kayo dito at ngayon yung mga pag-uusap, ipagtatanggol natin ang ating mahal na Inang Maria. No? So, yun. Mukhang ayos na yung yung ating mikropono. Ay, Brother Marion, ipaayos mo. May paraan daw siya. Pag papaayos natin. Okay. Kailangan na ngayon eh. Papalagay tayo na. Okay, bro. Sige, sabi dito. So, ayaw ka ba dun sa chat? Paano? Sa moderator. Paano mo rin? Ay, Okay na. Hello. Wala kasing mic na mic. Ako, wait. Maayos ka na. paki-ano sa likod, baka mo naman. Marami yung mic eh, dati eh. Ito. Ayan, so, binabati natin lahat ng single. Wow. Punta ka na yan. Yung katulad namin na single ni Brother Marion, bumabati kami, baka naman. Malapit lang po ang Tipolo Plaza dito. Nagpa-office po to si Mayor. Si Mayor Marion. No? Fishball na. Oo, walang inasal. Mahal yun.
Sige, tingnan na lang. Ah, Wala kasi. tigisan na lang tayo. Halika na lang kayo. Okay. Oo, sana daw may video. Si Ernie Loma, nagsabi siya, hindi pwede ko sa iyo. So, yung iba naman, mga kasi RCC niya. Sabi ko, kailan daw personal yung debate? Hindi natin masyadong tayo. Anyway, yun nga, sabi ko kanina, Bro Denmar, paano nga kung mabasa ko? Si moderator, gusto niya mag-dare dun sa awal ko. Dema, tatanggapin mo ba yung challenge ni Pastor Bena na kapag may nabasa po siyang na kailangan ng kaligtasan ni Maria, tinatanggap mo ba na nagkamali ka? Ay, Ina-accept mo ba yung challenge? Hindi ko tatanggapin dahil mali ko. Okay, sige. Ayaw. Next question. Next question tayo. Question. Sangayon ka ba sa Lucas 1:47? Pakitas ko sa 137. 1:47. Lucas 1:47, kung sana, Father, ito yung sabi, sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwang Panginoon at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang tanong, kung tagapagligtas ka ang Diyos, saan siya ililigtas? Mula sa binanang kasalanan mula kay Eva at Adan. So, inaamin mo na ngayon, Brother Mark, na may minanang kasalanan si Maria. Hindi nga siya dinamnan kasi nga iniligtas na siya bago siya makawakan. Tanong, sige, sabi mo, hindi nakadiretso sa kanya yung original O sin. hindi siya nahawakan, kung lahat yan. Pwede tanong, bakit kailangan niyang iligtas kung walang kasalanan siya? Oo. Yun ang tanong ko, bakit siya ililigtas? Ang tanong, ang sagot, ito, para maihanda si Kristo na paglalagyan ko. Kasi kung si Maria ay nakurap ng kasalanan, si Kristo magiging makasalanan. Okay, sige, next question na lang tayo. So, sa ngayon ka, na yung espiritu doon ni Maria ay nangangailangan ng tagapagligtas. Ang sabi ng tagapagligtas, hindi magliligtas. Sige. So, sabi mo na si Maria ay virgin pa rin until the birth of Christ. Tama? Wala tayong usapan ganyan. Wala kang sinabi na. Pero sa ngayon ka ba, na sa CCC, which is the Immaculate Conception. Yes. So, his Immaculate Conception is Virgin Mary for you. Is virgin. Sa ngayon ka ba na-aral ninyo sa Catechism of Catholic na si Maria ay virgin Virgin siya. bago at during hanggang post-artum, Yes. siya ay virgin para sa Yes. inyo. Habang pumakain, siya ay virgin. So sa ngayon ka, walang anak si Maria biological. Wala siyang anak by God. Wala. Paano kung mabasa ko? Hindi, kasi ganito. Hindi, O sige, kaya nga, ang tanong ko, Mr. Moderator, ano ba? paano nga kung babasahin ko, letra por letra, na mayroon siyang anak na babae, aaminin mo, nagkamali. Dear Edman, again, sina-challenge ka ni Pastor Bena na kapag may nabasa siyang letra por letra na may anak si Maria, tinatanggap mo ulit, again, na nagkamali ka. Hindi. Mali yung unawa niya dyan. Okay. So, ayaw pa rin ko. Mali yung unawa niya. Oo, ano po yun yung... Okay, 30 seconds. 30 seconds. Sige, i-reveal ko na yun, Mr. Moderator. Okay. Ganda yun, Kuya Sustento. Okay, maganda. Thank you sa dalawa na maganda yung tanungan nila. So, dako tayo sa presentation ni Pastor Mena. Okay? Yun nga. Because this topic is very, hindi siya masyadong pinopokos. Hindi siya masyadong pinagkutuunan ng pansin. So, masasabi kong ang
Because I am in the negative side. So, syempre, patutunayan ko na si Maria ay hindi Immaculate Conception. So, pag sinabing Immaculate Conception is virgin from before, during, hanggang post-birth niya para kay Jesus Christ. Which is, according to sa kanila, walang kasalanan si Maria. Sabi niya, ito nga, kayo na ang maghusga. Romans 3:23, basahin natin. Okay, basahin natin. Ito, tanggihan niya. Tanggihan niya. Kung talaga, tanggihan niya ito. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat, yung salitang lahat, ibig sabihin pa nun, excluded si Maria. Okay? Wala akong exegesis yan, no? Para palabasin mo lang na si Maria ay walang kasalanan. Ano ba si Maria? Tao. Hindi ba kung Diyosa? Baka nga, ikiniklaim ng RCC na siya ang goddess of heaven. Kung ilalabas niya, pwede natin. I'm not accusing because it is the doctrine of the church. Actually, I have proof na yun ang tinitindigan ninyo even to the yung Catholic Church. So, sabi dito, ang lahat ay nangagkasalanan at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, nangangahulugan, pag sinabing lahat, let us check dun sa Greek, ano niya, pakiclick mo, kapal, KJV Plus, dun sa taas. KJV Plus. Dun sa katabi ng KJV. Ayun, sa taas. Ayun. Hindi dyan, sa pagla. Yung isa. Yung isa. Wala. Okay, start time. O, bahala kayo. Kung ayaw nyo makinig dito. Focus kayo sa ano. Yung KJV Plus sa taas. Ayan. Tingnan natin yung salitang all, kung may exception. Sa taas. Okay, diretso mo yung time, ha? Okay, all. Click mo yung all. Ayan, sige. Ayun na, ayan, yun na. Okay, yan. Okay. Sa baba. Sabi dito, including all the forms of, ano to? Dissension? Declension, ano? Baba mo. Yan. So, lahat talaga included. Walang pwede, walang hindi kasama. Okay? So, punta tayo doon. Sabi ni Brother Denmark, may kasalanan daw siya. May kasalanan si Maria na ano ba pagkasabi niya, minana? Hindi ko alam kay Brother Denmark kung meron o wala. Kasi parang bigay bawi. Parang meron o wala. Hindi ko naman pwede kulaan yun. Nasa bibig niya yan kung ano yung sinabi niya at yung kayo na mag-uusga doon. Doon sa Romans 5:6-23, napakalinaw. Kapag may kasalanan ka, mamamatay ka. Inamin naman niya, mamamatay. Tapos ang laban. Ibig sabihin, pag namatay ka, may kasalanan ka. Natural, kapag namatay ka, may kasalanan ka. Kasi yun ang formula ng Romans 6:23. For the wages of sin is death. Maliban na lang kung i-claim niya, mahirap pabili ito. Mamaya tatanungin ko siya, sino totoo sa kanila? Yung catechism of Catholic o siya na nagsasabi na namatay, na yung catechism hindi namatay si Maria. Mahirap pabili yan. Ha? Sabi dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, namatay si Maria kasi may ang kabayaran kasalanan. Kamatayan. Halina ba? Okay. Ngayon, tinanong ko naman si Bob,
sa akin, sa aking stand, I do believe na si Maria ay sinunod niya yung normal na kilos o gawin ng isang babaeng Jewish. So, for your information, alam ko, si Maria ay isang Hudyo. At during the time na siya ay naglihi, hindi siya nakilala ng lalaki. Pero tingnan natin yan. Sa Matthew chapter 1, verse 25. Tingnan natin. Matthew 1. Pasundan niyo yung mga verses. Asa na yung mga bulili? Nagsikain. Dapat ang kain sa baba. Okay. Okay. Sige, diretso natin. Sige pa. 25. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took him unto him his wife. Sabi dito, tingnan niyo, and knew her not till. Yung salitang till, if you check it, the word knew, pagka pinag-uusapan nyo, yung word na knew, hindi lang yan basta nakilala. Ang ibig sabihin ng knew, mayroon niyang kinalaman sa pagsisipi. So, nandito yung mga bata. Yung pagtabi ng isang mag-asawa. Pero ang sabi niya, and knew her not, tingnan niyo, then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not. Hindi daw siya nakilala hanggang she had brought forth her firstborn son. Tingnan yung word na firstborn. If you check it dun sa Greek niyan, take note yung mga sinasabi ko ng mga Greek word. Yung prototokos niya. Kung firstborn son, it is may susunod. At tingnan mo yung salitang till. Pagkatapos nun, hanggang hindi daw naisisilang si Jesus. Na panganay, ay hindi daw siya nakilala. Meaning to say, nakilala si Maria ni Joseph pagkatapos ng birth ni Cristo. Sabi niya, wala daw kapatid. Ano yung nakilala niya? Diba? So I hope you take note para maintindihan yung sinasabi ko. Okay. Doon tayo sa isa pa, yung verse na Lucas 1:47. Napakalinaw nito. Hindi naman nag-dare si Father Denmarco. Pero I hope na makita niyo yan. Check natin. Lucas 1:47. Check nyo din. Basahin ninyo dyan. Check ninyo ano yung ibig sabihin. Lucas 1:46. Mary said, si Mary daw nagsabi, my soul doth magnify the Lord. My spirit hath rejoiced in God, my Savior. Kapag ginamit yung my Savior, irrelevant kung hindi siya ililigtas. Ano yan? Irrational. Kung sasabi ko, ito ang aking tagapagligtas. Pero hindi naman pala siya ililigtas nito. Kasi ang sabi niya kanina, dapat magliligtas daw. Kapag sinabing Savior, kaya sabi niya, my Savior, ibig sabihin nun, kasama siya, ililigtas. Bakit siya ililigtas? Kanina, binanggit ko kanina. Kasi meron siyang, namin naman niya, original sin. Okay, take note of this. Paano na ipasa yung original sins? Sabi doon sa Romans chapter 5, verse 12, sapagkat sa pamamagitan ng isang tao na pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. Romans chapter 5, verse 12. Sige, check it out. Para paano. Tingnan niyo po yan. Wherefore, as by one man
sin enter into the world. Eh, ang tanong, hindi daw kasama si Maria. Nasaan ba si Maria? Nasa mundo, nasa earth, nasa world. Eh, pumasok daw. Ito ba sabi? And so death pass upon all. Pag sinabing all, now, walang exemption, walang exempted dyan. O, hindi, baling-bali yung Immaculate Conception. So, sino binangga niya? Ay, daming verses. Okay? Eto pa, isa pa. Ilang minuto na lang, Mr. Moderator? 4 minutes. Si Maria, kaya na, yun nga, binanggit ko kanina, till, binanggit ko, knew her not till. Tabihan niyo yung mga anak natin, tapos tanungin natin kung naiintindihan nila yung sinasabi ko. Itanong bulong niyo kung kinakailangan kasi baka sa cellphone. So that's advertisement for our church. Recalling all the attention ng lahat ng hindi ko natin sila. Check natin. Mr. Ann, yung mga may concern. Kasama sa oras pa. Okay, huwag yung malitin yung topic na to kasi this is very good for you to know the basic understanding of how to defend the faith. Jude 1:3. So, ang sinasabi ko kanina, si Maria may anak. Anong anak? Mga babae. Mamaya may lalabas yun. May babae at lalaki. Don't you know that meron siyang anak na si James? Eh mamaya, baka tulad niya. Doon may lalabas ko kanina. Nakahanda yun. Well, mamaya, ilalabas na lang natin doon. Yung arguments na to. Alam ko namang ilalabas niya kung sino itong mga ito. Oo. Pero talagang, siyempre, lalapatan natin yung verse. At lalapatan natin, kung talaga bang tama yung pag-analisa dun sa talata. Okay? So mamaya yan. Naalala niyo nun si Kristo, sabi niya. Nung nangangaral si Kristo sa sinagoga, Panginoon, nandiyan ang iyong mga kapatid. You can search nandiyan ang iyong ina, nandiyan ang iyong mga kapatid. Nung sinabi niya mga kapatid, eh hindi naman included yung halimbawa, kung ang ginamit mo ay kapatihan sa faith, ba't niya sasabihin na kapatid? Eh, itong mga ito, kapatid. Sabi ni Kristo, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Yaong tumutupad, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Kung yun ay hindi biological sibling niya, so, dapat, nandun yung mga kapatiran natin. Kapatiran mo, andun. So, yung salitang brethren sa Greek word, adelphos yan. You can check your concordance, the lexicon. Pag sinabing delphos, from the womb, eh, ibig sabihin, biological yun. So, pwede niyang sabihin, hindi, pinsan lang yun. Hindi, adopted son lang yun ni Mary. Si Joseph ay isang wild person, an old man, during that time nung nakilala ni Maria. At sabi naman ng iba, during 15th century, ang sabi nila, si Joseph daw ay isang matandang, madaling mamatay, na naasawa ni Maria. Kaya daw, hindi na sila nagkaroon ng anak. Nung pagkatapos na isilang si Kristo, ay hindi na talaga sila. Nag-consecrate na si Mary. At ganun din si Joseph, hindi na talaga nagkaroon ng anak. Kasi nga patanda niya. Parang minopos pa. Hindi na talaga niya sinadya. Ngayon, ang sabi naman during the Counter-Reformation, 17th century, ito yung paliwanag nila. Si Joseph ay isang yaman. Pero never siyang mag-attempt na sipingan si So that's two school of thought na palagay nila kung anong nangyari bakit walang anak daw si
Maria at si Joseph. Pero marami talaga, mamaya rin lalabas pagkatapos. Okay, cross-examine natin. So, yun, maraming salamat kay Mr. Ferdinand sa presentation. Punta tayo sa cross-examination ni Brother Denmark. Okay. Thank you, thank you. Okay. Ito ang unang tanong. Saan isinugo si Apostol Pablo ayon to sa Roman 3:23? Sa Hentil o sa Hudyo? Sa hindi. Sa Hentil. So, mga tuwid, ang kausap ni Pablo ay Hentil. Hindi lang hindi, kasama ang mga Hudyo. Sabi mo, ito ulitin ko ha, para maliwanag. Saan isinugo si Pablo? Sa Hentil o sa Hudyo? Sa hindi, specifically sa hindi. Sa Hentil. Yes. Sino ang kausap ni Pablo ngayon doon? Hentil o Hudyo? Both. Pagbulo kausap ko. Sige, next tayo. Next tayo. Okay, next. Okay, next tayo. Okay. Eto tanong. Sunod na tanong. Okay, next question. Sunod na tanong. Ano ang pagkakaintindi mo sa salitang adelphos? Ang ibig sabihin nito from the womb, biological galing sa tiyan. Biological. Tatanggapin mo ba? Kung ipa-flash natin sa screen na malawak ang kahulugan ng adelphos. Yes? Malawak? Yes? Ibig ko bang sabihin, hindi lang anak sa laman ang definisyon ng adelphos. Tama. Ngunit, Hindi, wala pa akong tanong. sige. Tama. Bagay naman ako ngunit. Oh. Yun ang sabi ko. O ngayon, ito. Sa Biblia ba, kapag ka sinabing kapatid, kapatid sa laman kaagad ng tinutukoy. Pwede at hindi. So, tinatanggap mo na maaaring hindi sa laman kapag kapatid ang sinasabi sa Biblia. Depende sa pinag-uusapan. Okay, sige, tinatanggap ko. Okay, sige, tanggapin natin yung sagot. Ngayon, sunod na tanong. Ito sunod ko yung tanong. Yan, para na naman kung right tayo. Okay, sunod na tanong ito. Doon sa Roma, doon tayo sa Roma 5:12. Sino ang sinusulatan ni Pablo doon? Si Maria o yung mga Hintil? Lahat. Kaya ka lahat daw ng Categorical question. Okay. Sino ang sinusulatan? Oo. Si Maria o hindi? Oo. Lahat. Both. Categorical ang Sumagot siya. Oh. May mga bagay na hindi masasagot namin yes or no. Ang sagot ko, yes and no. Sagot mo, yes or no? No, not yes or no. Ang sagot ko, yes and no. Yes and no. Okay. Okay, sige. Ngayon, sunod tayo. Alam mo ba yung definition ng Immaculate Conception? According, kung alam, Hindi, sa pagkakaalam mo muna. sa pagkakaalam ko, alam ko. Hindi, sa pagkakaalam mo ano ha? Yung definition. Hindi ako makinig. Ano? Ano? Ang ibig sabihin niya na, malinis-linis ang pagbibigay. Tinagalog ko lang. Oh. Ang ibig sabihin niyan is virgin from before, during, and after birth to Christ. At wala siyang kasalanan. Alam mo ba na separate nung mapalong perpetual virginity na sinasabi? Alam mo ba yun? Pakiulit yung tanong, Mr. Moderator. Okay, ulitin ko yung tanong. Alam mo ba na separate dogma yung Immaculate Conception at perpetual virginity? Yes, alam ko. Alam mo. Bakit mo pinagsasama? Yes. Ha? Palitan na ng mic, bro. Kasi, part yun ng argument kanina. Nung tinanong kita, sumagot ka. Nasa sa'yo yun. Anong sinagot? Okay. Okay. Next question.
Hello? Hello? Kaya wala talaga siya. Wala, namatay na. Hello. Ayan. So, next question natin ito. Next question natin. Minutes. Ay na? 5 minutes. Okay. Alam mo rin ba na may dalawang teorya ng assumption of error? Yes. So, kung alam mo, ibig sabihin, tinatanggap mo na si Maria ay maaaring hindi namatay, iniakyat sa langit, o namatay, binuhay at iniakyat sa langit. Tinatanggap mo yun. Hindi nga, kasi aral ng katikismo ng Katoliko yun. Na assumption ni Mary. Assumption lang yun. Okay, next. Okay, ito. Ito tanong ko. Ito tanong ko. Ngayon, ito. At sabi mo kanina, si Maria ay Diyos ng langit. Tama ba yung pagkakaninig ko? Hindi ko sinabi, kayo may sabi mo. Okay. Alin, so, ito. Ito ha. Katisismo. Ito pa. Hindi na. Katisismo, no? Code of Canon Law, and Vatican II. Alin dito ang nagsasabi Diyos si Maria, basahin mo kung saan. Yan lang yung yan. Dito, Oo, basahin mo. sa Catechism of the Catholic Church. Nandiyan. O basahin mo, anong paragraph? Ito maibigay ngayon. Pero, deny it. Kung hindi totoo, deny it. Hindi, ako nagtatanong dito. Kaya nga, ang sagot ko, base sa inyo. So, ibig mo sabihin, hindi mo alam. Alam ko, Alam mo, pero wala kang patotoo. meron, pero hindi ko O meron ka na, bakit hindi mo mabasa? Pwede kong basahin kasi nasa libro ko yun eh. O ito ka. Ito. Basahin mo saan. Sige, mamaya may tanong. Kung paragraph. May parte niya daw kumita. Tinuturuan mo ko magtanong, ako nagtatanong. Okay. Ngayon, ito. Pagkihanap ko, kuya. Ito ha. Ito. Ngayon, ito sabi ko. Ang sabi mo kasi ay iniligtas si Maria kasi may nabasa ang Diyos na tagapagligtas. Tama? Yes. Okay. Alam mo ba na may tatlong uri o tatlong stages ng kaligtasan? Sagot. Ay, kala ko yung mic siya. Pasensya. Hindi ko alam base doon sa inyo paniniwala. Pero kung paniniwala yung sa amin, meron kami patungkol doon sa kaligtasan. So, naniniwala kami na may kasalanan si Maria, pero uwi na ng kasalanan. At kailangan niyang magsisi para siya maligtas. Okay. So, eto. Brother Marion. Ay, Brother Marion. Sige, kung mas magandang din na. Okay, sorry. Ilan na? 1 minute. 1 minute. Oh, ito tanong. Sorry. Ito tanong. Doon sa Mateo, 10:35. Mateo, pakiplas. 10:35. O, sundan yung Flash. Tinatanggap ko ba na sa tradisyon, ayun na sa tradisyon, 10:35. Ayon sa tradisyon ng Eastern Orthodox Catholics, tradisyon ay yung mga sinasabing kapatid ni Kristo ay anak ni Jose sa ibang babae bago niya mapangasawa si Maria. Ang tanong mo, naniniwala ba ako? Hindi ako naniniwala na yan ay anak niya sa labas bago makilala si Maria. Wala na sa. Wala Wala. na. Okay. Ayun. Bati mo na tayo, bati mo na.
So dako tayo sa ribatan. Pwede bumati muna dito, Sige. debater. Okay, binabati ko si Inton Soriano. Sabi niya, binabati ko ang sarili ko. Sabi naman ni Project Castre, go, 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 better than Mar. God bless you. Wala sa akin, ha? Sabi ni Mother Noel, perfecto, pro Deo et Ecclesia, Ave Maria. Si Gerald naman, sabi, Maria, tao, kaya hindi siya dapat sambahin. Hindi ka maliligtas ng tao. Okay. Si Enchi naman, kung kailan personal ang debate, walang video. Okay. Back to the moderator. So, yun. Magandang gabi sa inyo lahat. So, ribatan, Brother Teman. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, so ito, no? Simon, Nakakatuwa, mga kapatid, na napaka-aktibo ninyo. Pinapasalamatan namin kayo sa pakikinig. Ngayon, itadako na tayo sa pagsagot sa ilang aligasyon. Unahin na natin yung hindi niya masagot. Hinahanap ko sa CCC saan naging Diyos si Maria. Hindi niya mahanap. Ito na nga, meron daw, hindi niya mahanap. Ano yung tawag mo sa tao? Ayan o, katisismo ng Pilipinong Katoliko. Ang dami namin dala yan. Saan pa sa katisismo pa? Bakit kami katisismo hawak? Ayan, Vatican II. Ito ba ka? Code of Canon Law. Saan mapapasa niya Diyos si Maria? Sabi niya meron daw, hindi niya mahanap. Ito na nga, hanapin niya. Ibigay niya buong gabi lahat ito, mahanapin niya lang. Buong gabi, hindi ka may pahirap niya, hanapin niya. bigay mo na lang sa akin. Ito. Gamit kayo pa sa S-Page Press. Kanina tawa ko ng tawa dito. So, mga kapatid, pakinggan ninyo ha. Makinig kayo. Roman Press, Page Press. Ang mangyayari nito, mga kapatid, sabi niya lahat ng tao. Si Kristo ba naging tao? Juan 1:14, ang Verbo ay nagkatawang tao. Ang paniniwala ng end time, si Kristo, tao, naging Diyos. Di ibig sabihin si Kristo, naging tao. So kung lahat ay may kasalanan, mangyayari, sinungaling si Pedro? Sabi ni San Pedro. Ang sabi ni San Juan pala, San Juan, unang Juan 2:1. At iyan si Yeso Kristo ang walang sala. Wala pa lang siyang sala. Sabi niya, lahat ng tao. Paano yun? Si Kristo naging tao. Di pala si Kristo may kasalanan. Blasphemous. Pastor Ferdinand. Blasphemous. Isa pa. Sa pagtalata. Ito tao din po ha. Genesis 6:9. Napakaputing tao ni Noe. Siya lamang ang natitirang patuwid ng panahon iyon. Matuwid pa na. Wala din kasalanan. Binibigyan ni Pastor Ferdinand. Ang mangyayari, kukontrahin yung Biblia. Basa. Ang sabi, Job 1:1. At may isang lalaki sa lupain ng Uz. Ang pangalan ay Job. At lalaki doon ay sakdal at matuwid. Wala din kasalanan si Bob. Binibigyan ni Pastor Sustento, sabi niya lahat. Accepted nga Meron pang isa, si Elizabeth, si San Jose. Mateo 1:19. Isang taong matuwid ko si Jose na kanyang magiging asawa. Yung mga matutuwid niya at sakdal. Walang kasalanan ka, inihakalo mo sa lahat. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng lahat doon? Kanino ba itinatutungkol yun? Sa hintil. Hindi naman kay Maria. Sa hintil. Kaya nga tinatanong ko kanina, ang gulo ng isip. Tinatanong ko, saan ba pinadala si San Pablo? Saan daw? Sa hintil. Tinanong ko, saan ba, sino kausap dyan ni San Pablo?
Hudyo at Gentil. Sabi niya, Gentil lang. Paano magkakaroon ng Hudyo at Gentil? Ano yung dual citizenship? Alien? Pwede yun. Hindi niya mababasa yun. No? Gentil. Si Pedro ipinadala sa mga Hudyo. Si Pablo sa mga Gentil. Ngayon, basahan niya akong talata na sinabi ni Pedro na lahat ng Hudyo makasalanan. Doon tatanggapin ko kasi si Maria, Hudyo, gaya ng sinabi niya. Ang sinasabihan doon, Gentil. Lahat ng Gentil. Kaya kami matuwid ni si Noel, si Job, si Jose, si Santa Elizabeth, si Juan Bautista. Yan mga matutuwid na sakdal, papaano muna nang babaliin ito. Hintayin natin, balikin niya yung Biblia. Magkakausap-usap yung Biblia sa kanya. Maniwala kayo pag ganyan ng exegesis. Bagsak sa theology sa akin. Bagsak sa akin. Ngayon, ito, talakayin pa natin, no? Yung assumption kasi sabi niya, kung si Maria daw ay may kasalanan, dapat daw namatay. Namatay nga si Maria kasi anong sabi ng Diyos? Babalik ka dun sa anak mo. Kasi tuong ka nagmula, hindi naman sinabi ng Diyos, babalik ka sa alikabok kasi makasalanan ka. Sinabi ng Diyos, babalik ka sa alikabok dahil diyan ka nanggaling. Ibig sabihin, proseso talaga ng tao na mamatay. Kasi kapag ka hindi namatay ang tao, Diyos na siya dahil wala na buhay-buhay. Diyan na dinaya si Adan at Eva, at sabi, gusto niyo bang maging Diyos? Kainin niyo itong bungang ito. Ang isipan ng Diablo, ang gusto ng Diablo, mga kapatid, tatanin ang tanda ng hindi sa Diyos, mga ngaral na Diyos, ay nagsasabi ng katulad ni Satanas. Ngayon, si Maria po ay namatay bilang normal na proseso ng kanyang pagkatao. Normal yun. Wala kayong mababasa may kasalanan si Maria kasi nga siya ay puspos ng biyaya. Ito ha, ikalawang Korinto 1:10. Basahin natin. Ikalawang Korinto 1:10. Sabi dyan ay ganito. Basahin natin. Ikalawang Korinto 1:10. Ayan. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na iniligtas. Kami umaasa na patuloy niya kami iniligtas. Nung tinatanong ko sa kanya tatlong takbang o tatlong stages ng kaligtasan, pabor naman siya. Kasi si Maria, ganito yun. Halimbawa si Pastor Ferdinand. Kung halimbawa lang si Pastor Ferdinand makukulog sa hagdan. Ang ginawa ng Diyos, bago pa siya pumunta sa hagdan, iniliko na siya ng Diyos. Ganon din si Maria. Bago siya hawaan ng kasalanan, tinakpan na ng Diyos. Hindi yun ibig sabihin na kaya ng kanyang paliwanag na meron ng original sin, hinawaan na at saka siya iniligtas. Kaya nga sabi, Diyos kong tagapagligtas kasi na-recognize niya na iniligtas na siya ng Diyos mula doon sa original sin. Hindi na siya napagilan ng Diyos. So bago pa dumating yung kasalanan kay Maria, siya ay nilinis na. Mali kasi, kaya nasabi ko sa kanya, ano ba yung pagkatunaw mo na Immaculate Conception na punta sa siya, perpetual virginity, sa Assumption of Mary, sa Dormition. Hindi niya alam yung topic. Immaculate Conception ng topic namin, nagkaligaw-ligaw siya. Iba-ibang dogma. Ngayon, pansinin ninyo mga kapatid, no? Ano pa yung sinasabi niya? Yung Adelphos. Yung mga Adelphos, no? Pag sinabi natin Adelphos, mga kapatid, meron niyang definisyon. Sabi nga, di ba malawak? O turuan ko siya ng definisyon ng Adelphos. Sa wikang Griego,
Ito ay adelphos na tulad ng pagtukoy sa Pilipino na kapatid. Kapatid sa Pilipino. Ang tawag sa kapatid ay maaari ipatungkol sa kamag-anak, kaibigan, hindi kakilalang tao at mga kaisa sa pananampalataya. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Genesis 12:5. Si Lot at si Abraham ay magkapatid. Ano po ibig sabihin ng magkapatid? Hindi sila magkapatid sa laman, sila ay magtinuki. Kaya tama yung sagot niya na yes o no. Kasi hindi siya sigurado. Kasi pag sumagot siya sa akin na alanganin, tapos na, diba? Bigyan pa natin ng isang halimbawa. Genesis 29 verse 12 to 15. Si Laban at si Rebecca, magkapatid ba yun? Hindi po magkapatid yun. Iyon po ay magtiyuhin. Si Laban at Jacob ay magtiyuhin. Kaya nga Genesis Genesis 29:4. May mga halimbawa at mga kapatid. Kaya yung sinasabi ni Pastor Mena na kapatid, los and co, limitado doon sa kapatid sa laman, mali. Ang tama po na kahulugan, malawak yan din sa kamag-anak, kapananampalataya, kaibigan. Si Brother Marion, actually, kapatid ko to, naniniwala ba kayo? Kapatid ko to, bunso kong kapatid. Bunso kong kapatid yan. Pero hindi kami magkapatid talaga sa laman. It's not. Ngayon, ano ba ang i-report natin dito? Ayon sa sinabi niya, moderator, ano pa yung 3 minutes. 2 minutes. 3 minutes, ha? Okay. Ngayon, punta tayo dito sa ano ba yung nakalimutan natin? Marcos 1:20. Pakibasa ng Brother Marion. Marcos 1:20. Ano pa yan, Marcos? Marcos ba ito, Mateo? Mateo. Teka, natin ha? Pastor, ano pa yun? Mateo o Marcos? Mateo 1:25. Mateo 1:20. Mateo 1:20. Okay. Mateo 1:20. Basa, kapatid na Mario. Wala tayo sa Bible exposition. Bible 1:20, Mateo. Datapwat samantalang pinag-iisipan niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang inadala ay sa Espiritu Santo. Yan. Makikita ninyo, wala na ito napansin yan. Basahin lang natin para maliwanag dito si Mang Sane. Ngunit habang pinag-isipan ni Jose, nagpakita sa kanya ang anghel sa panaginip ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot at makasalan si Maria, sapagkat ang sampol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. 25. Ngunit hindi niya si Maria ang pagsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus na ang ipinangalan ni Jose sa sampol. Una, mapapansin niyo yung konteksto. Binasa ni Brother Marion, si Jesus, dinadalang tao niya ni Maria. Kahit naman sino, hindi gagalaw ng babaeng buntis. Hindi naman gagalaw ng babaeng buntis. Okay. At isa pa, bastos naman, gagalaw ng babaeng buntis. Okay. Ngayon, hindi gagalawin ni Jose. Bakit hindi gagalawin ni Jose? Kasi magkakasala siya ng pangalan niya. 20 seconds. Yun yung rason kung bakit niya sinipingan. At saka si Jose, perfect partner siya, hindi sex ang habol, kundi pag-ibig. Kaya happy Valentine's po sa inyo. So, bibigyan natin ng 5 minutes si Pastor Ferdinand.
Cross-exam kay... Okay, Brother Mark. Okay. Okay, ano tanong? Sa 25, verse 25. Nung sinabing hanggang sa maipanganak, Oo. yan niya ba pagkatapos? Hindi. Yung salitang till, may hangganan ko. Hanggang. Walang Di ba? Hanggang sa maidaiti ko ang, halimbawa lang ito, premise. Oo. Hanggang sa maidaiti ko yung kamay ko, hindi ako maniniwala. Oo. Ibig sabihin ba? May hangganan yun. Ibig sabihin ba nun, naidaiti rin yung kamay niya? Naniwala din siya ng pagkarapos ng maidaiti. Yes. Okay. Pag sinabing hanggang sa magsilang siya, hindi siya sinipingan hanggang sa maisilang. Oo. Sinipingan o hindi? Hindi. O, hindi ako, wala akong nabasa eh. Kasi titingan niya eh. Okay. Okay, sabi mo kanina, Oo. yung salitang aking tagapagligtas, hindi na nga mahulugang ililigtas siya. Hindi. Ano kung may mabasa ako? Ito na naman, hamon ito na naman, isang ito ito. Doon na ha? Ano kung mabasa ko? Oo. Na sinasabi ni David na aking tagapagligtas ay kailangan niya ng kaligtas. Feeling mo, nagkamali ka na talaga. Si David yun. Mabalik ka na sa tunay Si David yun, hindi si Maria. So, kung si David ito, parehas ba ang pagkabanggit nila? Yes or no? Parehas, pero hindi magkaiba silang tao. So, ibig sabihin, sinasabi mo na pag sinabing aking tagapagligtas, pwede iligtas din. Yes or no? Pwede din. Pero hindi kay Maria. Kasi iba ang konteksto kay Maria. So, sinabi ba doon, pero hindi pwede kay Maria? Sagot. Yes or no? Hello. Wala ko nabasang ganon. Pero merong konteksto kasi. Anong konteksto ng Lucas 1:45 at 47? Si Maria ay kailangan ng kaligtasan? O hindi? Hindi niya kailangan kasi nga iniligtas na siya bago datnan ng kasalanan. Paano siya iniligtas? Paano siya iniligtas? Nilinis na siya upang maging banal. Efeso 1:20. Ay, 4. Sige, alam mo na kung nagkamali ka. Sang-ayon ka ba, si Kristo ang kabayaran ng kasalanan? Agree. Agree ako. Tanong, yung tagapagligtas ba ni Maria ay si Kristo? Oo. So, kailangan ng dugo ni Kristo para maligtas si Maria. Okay. So, kung kailangan ng dugo ni Kristo, Oo. ibig sabihin may kasalanan. Yung dugo ni Kristo, dugo ni Maria. Sabi mo, Dugo ni yung Maria. dugo ni Kristo, dugo ni Maria. Oo, dugo ni Maria. Duguan naman siya. Hindi siguro natin natin. Okay. Okay, next question ako, next question. So sabi mo kanina, ilang minuto mo? Okay. Sabi mo kanina, hindi ko alam yung aral ninyo, no? Wala ko nabasa. Yes. Sasang-ayon ka ba Oh. na ito yung sabi mo. Eh. Yung gusto ko eh. Talata, iwan to yung Paragon, paragon, paragraph. Okay, okay. Ito yung sinabi dito. 40 seconds, ano? 40 seconds, ano? Ayun. Dinidinay niyo ba na si Pope Pius XII kinoronahan si Maria sa pwede? You deny it or not? Tama naman, kinoronahan eh. Reyna siya. Nagkalangitan. So sabi mo kanina, hindi niyo aral na si Maria ay Queen of Heaven. Sino mas tama? Ikaw Hindi. o si Pope Pius? Natanong ko sa'yo kanina, o si Maria ay Diyos o hindi. Hindi, kasi binabanggit ko nga, yung Queen of Heaven.
Wala akong tinitinay na pinupepe. Sige bro, So, hindi. debatan. Okay. Sige, part na libatan. Sige, mamaya. Okay, ito. So, may denial si Father. So, he denied that Mary was declared or coronated as a Queen of Heaven, which is goddess of heaven. Okay? So, according to, ito yung, if you study this is from Wikipedia. Don't you know that, sa inyo kung hindi legitimate or authentic yung Wikipedia, it's up to you. Pero Wikipedia is the dictionary na available sa internet. Bahala kayo kung di-deny nyo. Pero hindi sabi, no? Okay? Sabi dito, the coronation of Virgin Mary in heaven. Tuloy mo, ang sabi niya. Ang sabi nila, kinoronahan talaga si Maria sa langit. Sino nagsabi niyan? Binanggit ito during circa 13th century. Sino nagkorona? Si Pope Sixtus V. Kailan yan? 1587 AD. I think, kung i-deny nila dyan, yari sila dyan sa bishop. Ewan po, bahala sila dyan. Ito yung sabi, he is the queen of the prophets, he is the queen of apostles, he is queen of martyrs, he is queen of confessors, he is queen of virgins, he is queen of patriarchs, he is queen of angels, queen of assumed in heaven, queen of peace, queen of all saints, queen of the most holy rosary. Lastly, the queen of heaven. Sino naman nagsabi na siya ay queen of heaven? Si Pope Pius XII. Kailan yun? 1954. Ito yung sabi. Sino nag-venerate niyan? Siyempre, the Roman Catholic Church. I don't know kung i-deny nila yan o hindi. Pahala sila, problema nila yun. Okay, I don't care. Problema yan. Kasi because that's part of reality. Na nakasulat eh. O, mali ba na lang kung may papakita, hindi, penge yan ang text kami. Okay. The belief in Mary as Queen of Heaven obtained the papal sanction of Pope Pius XII in his encyclical Ad Regenam. The English, Queenship of Mary in Heaven. Yung queen, sino yung king? Asawa niya siya. Yun. Kung may queen, may king, sino yung king? Ano mag-asawa yun? Asawa niya yung anak niya. Walang ano yan, walang pagkakaiba yan. Doon sa binabanggit ni Alexander Hislop, doon sa kanyang libro, na Two Babylons, na mother and child relationship. Ano ba yan? Yung mother and child relationship, yan yung eksena sa time ni Nimrod na yung nanay niya, inasawa niya. Yun pala yun. So ito palang aral na siya ay Queen of Heaven, ito pala ay hindi sa Diyos aral. Ako, patay tayo. So, nangangahulugan na ang kalinis-linisang paglilihi o which is the Immaculate Conception na pinabanggit nila ay hindi aral ng Biblia. Pinanggit nga niya kanina, si Maria may dugo ni Kristo, si Kristo may dugo ni Maria. I can prove in the scripture na mali ang assumption niya. Kaya nga, may assumption of Mary. Kaya nga nalilito siya, kaya ginamit ang assumption of Mary. Pwedeng namatay, pwedeng binuhay, pwedeng hindi talaga namatay at inakyat na lang sa langit. Kaya nga sister, assumption of Mary. Pinanggit niya kanina namatay, ay di ba, may magkakawin yun. Okay, punta ako dun sa argumento ko na binabanggit. Sa
Pero sa Mateo 1:25, sabi niya, yung salitang till, walang hangganan yan. Tingnan mo, kung nag-aaral ka ng grammar sa Tagalog, sa English, tingnan mo. I know, you are college graduate. You can understand the simple grammar. Okay, basahin natin. Mateo 1:25, Sister Loisa. O buksan nyo rin, mga nanay. I hope you deacon your children. Doon sa mga walang magulang, ay inampun lang daw. Sabi ng Philips nila, inampun lang ni Maria yung mga batang sinasabing kapatid daw ni Jesus. Mamaya, papakita ko, hindi yan inampun lang. Sabi dito, at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki. Hindi daw yan sinipingan hanggat hindi maipanganak si Jesus. Nakangahulugan, may pagsiping pagkatapos. Eh, syempre naman, hindi naman yan pagkapanganak, sisiping agad. Sama yun. Yun ay automatically may span of time. Sisipingan pa rin. Eto, si Maria ba ay isang simpleng babae na Hudyo? Yes. Simple siya at sinunod niya yun. Kaya he found favor with God kasi sinunod niya yun, no? Sinunod niya. Tingnan niyo doon, sabi sa taas. Mali. Kung ang argumento mo, hindi ko alam kung paano yan nila dinideliver. Sabi nila, wala ng anak si Jose at si Maria pagkatapos ni Jesus. No? Ewan ko bakit, tatanungin ko mamaya bakit. Baka sagot niya kasi, matanda na si Jose. Pero baka isagot nila, kasi batang-bata si Jose. Sinunod nila, maging bading na lang sila. Wala silang ano. Huh? Pero hindi nila naiintindihan itong simpleng grammar, simpleng Pilipino grammar. At hindi nakilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki. Nung binanggit ko sa kanya, hanggang sa maidaidi ko ang daliri sa kanya, hindi ako maniniwala. So kapag naidaidi na, maniniwala na. Yun ang ibig sabihin. Yun ang example nung naintindihan niyo ako, mga kapatid. Hindi lang naintindihan. Sila lang makaintindihan. Okay. Ito pa, isa pa. No? Sabi ni Father Denmark. Sa Romans 3:23. Hindi daw sinusunatan ni Pablo ang mga Hudyo. Ang tanong, makasalanan ba yung mga Hudyo? Kung makasalanan yung mga Hudyo mayroon nga silang pagsalansan. Sa ano bang lahi si Maria? O nga, Hudyo nga. Kaninong lahi? Kay? Hindi, basahin yung chapter 1 ng Mateo. Okay. So ito yung aking ito yung sa katitisan ng pangalan. Ito. Excuse me, kuya. Wait na. Okay lang yan. Hindi ko naman babasahin. O sige, pwede mo ba pakilagay doon sa paragraph 966? Sige. Okay, yan. 966. Okay, yan. Pwede i-stop time muna. Para Okay ko na. Basa. hanggang 969 na. Okay. Hanggang 69 na. Okay. Basa. Tagalog yan po. No. Mayroon kang Tagalog na katikisan. Tagalogin mo na. Ito katikisan mo. Basahin mo muna. Iba yan. Finally, the Immaculate Virgin, preserved free from all state of original sin, Okay. when the course of her earthly life
was finished, was taken up body and soul into heavenly glory, and exalted by the Lord as queen over all things. Tanong, Oh, mamaya. binanggit ba dyan? Tinanong ko na. Binanggit ba dyan na siya ay queen of all things? Yes. So, Yes. so sang-ayon ka na si Maria ay queen. Pero hindi siya Diyos. Tanong, sasagutin mo na yung tanong. O nga, no? Anyway, diretso lang. Sige, diretso mo dito natin. Dito, tulungan. Okay, sige, diretso mo lang. Diretso mo lang. 67. Hindi, tuloy tayo. Okay, sige. So that she might be the more fully conformed to her Son, the Lord of the Lords and conqueror of sin and death. Okay. The assumption of the Blessed Virgin is a singular participation in her Son. Okay, ito na yung last na gusto kong basahin mo. 969. 969. Okay, 969. This motherhood of Mary in the order of grace continue uninterruptedly from the consent which is she loyally give at the annunciation in which she is sustained without wavering beneath the cross until the eternal fulfillment of all the elects. Taken up, and she did not lay aside this saving office, but by her manifold intercession continued to bring us the gift of eternal salvation. Therefore, The Blessed Virgin is invoked in the Church under the title of Advocate, Helper, Benefactress, and Mediatrix. okay, tingnan niyo yan. Sa 969 ng CCC, ito yung problema. Biruin mo, si Maria daw ay naging part ng redemption. Yung tanong eh, Talaga naman. tingnan mo, kung siya ay magiging mediatrix, labot na labot sa Biblia yan. Biruin mo bakit? Pero kung ginawa mo pa siyang advocate, tanong ko, hindi para sa kanya, huwag mo sa nakakahulugan pa, hindi kaya ni Jesus ang magligtas. Napakalabo mo. Kung sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakaparol sa mga kundi sa pamamagitan ko. Pero mo, ang sasabihin ng CCC, is ang advocate, ano ba? Mediatrix. Mediator. Hindi, ibig sabihin, dalawang mediator. Basahin natin. Unang Timoteo 2:5. Tingnan natin kung nandiyan si Maria. O mga kapatid kong mga Katoliko, huwag kayong masasaktan. Babasahin ko lamang na hindi part ng mediatorship si Maria. Sapagkat may isang Diyos at may isang ilan? Dalawa ba o isa? Isa lang. Ikaw. Ang problema dito, dahil nga mediatrix si Maria sa kanila, tatanggihan pa nila na tao si Jesus. Tingnan mo, pag mamaya, tatanong ko yan. Naniniwala ba sila na tao si Jesus? Sabi nila, hindi. Tanggalin mo yung verse. Ilagay ka Diyos na si Kristo Jesus. No? Pero, isang tagapamagitan lamang sa Diyos. Yung Diyos na yan nila, tatlo talaga yan. Kay Maria ang usapan ha. Hindi, kaya kasi nasabi ko, isa lamang ang tagapamagitan, hindi kasali si Maria. Pag sinabing isang tagapamagitan, huwag mo nang dagdagan. Ano itong mediatrix? Kung ikaw ay nag-click, as Mary was mediatrix, kontra na yan sa Lucas 1:47. Ano yung pagkasabi doon? Kailangan daw niya, sabi niya, ako ay nagagalak sa aking Diyos na tagapagligtas. Nung tinanong ko si Brother Tenma, pag sinabi bang aking tagapagligtas, take note kayo na. O take note ka? Take note kayo.
Pag sinabing aking tagapagligtas, nangangahulugan ba? Hindi niya talaga kailangan. Eh, kanina nga, nagtera ko, umababasa ko, si David, binanggit niya, aking tagapagligtas. Nangangahulugan ba? Hindi siya dapat iligtas? Maling argument yan. At maling! Irrational. Kaya nga sinabi, ilan? 21 seconds. Ito sa Roma, yung mga sa Romans 6:23, Romans 5:12, Romans 6:23, yung para sa lahat, hindi lamang para sa intil. Dahil tinawag lang siya sa intil, hindi nangangahulugang hindi pwede sa Hudyo. Thank you. Okay. Bigyan natin para sa examination ni Bante. Okay? Okay. Ito unang tanong. Ito. Sabi mo, kanina, lahat ng tao nagkasala. Tama? Sabi ng Bible, hindi ako. Oo. Ngayon, si Kristo ba, tao? Tao. Yes. So, kasama siya doon sa lahat ng tao? Hindi, siya nga magliligtas eh. So, ibig mo sabihin may exception doon na. Hindi siya part nun. Ay, may exception Siya nga. nga magliligtas eh. Okay. Ngayon, yung pinasa ko kanina, Okay. si Job, si Noe, at saka si San Jose, sila ay patuwid at sakdal, tinatanggap ko yun. Tinatanggap. May nabasa ka, nagkasala sila. Yes, si Noe nagkasala. Uminom siya ng... Naglasing siya. Sumipig pa doon sa... Okay. Ngayon, Nakanap na sumipig sa... ngayon, categorical. So, ito ngayon ang tanong. Ang tanong ko kanina, sabi ko, narinig mo ba sinabi ko, hindi Diyos si Maria. As you said, dinidinay nyo lang yan na hindi Diyos, pero Diyos sa inyo yan. Kasi sinasamba niya. Aray ko! So, balik natin yung tanong ulit. Saan mo nabasa sa CCC? Wala yan na Diyos siya, pero... Bakit wala dito doktrina namin to? Nakasulat yan, Queen. Saan ba ng Queen Diyos? Naka-level na Diyos. Sa inyo, Okay, yung Queen ng Europe, Diyos? hindi Diyos, pero hindi siya hari. Oo. Mr. Coderator, mali yung kanyang Hindi. Ito. mali yung tanong niya. Ulitin ko. Kasi hari yung pinag-usapan, hindi Diyos. Saan ba ng Queen Diyos? Mali nga yung tanong niya eh. Mali yung tanong. Okay. Okay, sir, question. Okay. Ano ba tinutukoy mo? Kay Maria o doon sa mga Inglaterra? Sa England? Okay. Baka mali yung tanong. Okay. Hindi maling tanong. Ayaw mo sagutin. Okay, next question mo. Sige. Okay, next question. Itanong mo ulit. Next question. Ito tanong ko. Yung Adelphos, ulit-ulitin ko sa iyo. Okay. Yung Adelphos ba isa lang yung pahulugan niya? Sabi ko nga, dalawang klase ng kahulugan. Dalawang klase. Gusto mo sagutin ko? 15 seconds. Sige. Yung Adelphos is by the way. Yung binanggit ka doon sa may talata dyan na mga kapatid niya, tinanong niya, sino yung aking mga kapatid? Tinukoy niya yung nakikinig. So, So, tinutukoy niya na kapatid na tinutukoy doon sa labas, kapatid niya sa labas. O, yun ang ganda. Okay. Okay, nakuha ko na yung sagot, no? Ngayon, ito. Next tayo. Okay, next question. May nabasa ka ba? Sinipingan ni Jose si Maria. Yes. May nabasa ka? Ayun, Mateo 1:25. Ang sabi, hindi nga eh. Hanggang, Ito bukunin natin natin. Unang tanong, may nabasa ka pa sinipingan niya si Maria. Sinipingan na. Yung term na sinipingan, Meron? word for word wala, pero sa diwa meron. Wala pala. Okay. Okay na ako doon sa sagot na yun. Sige. Ngayon, ito next question. Oh. Ngayon, Gusto ko mabasahin natin si Jesus ba ay tagapagmana ni David bilang hari? Tagapagmana. Tagapagmana.
Sino ang reyna ni David? Yung asawa niya ba o yung nanay niya? Wala namang sinabi na namin. Ay! Yung, okay. Sino yung reyna ni David doon? Ulitin ko ha. Asawa o yung nanay niya? Okay. Ngayon, ito. Sige, Okay. pwede ka naman magbasa. Hindi ako mababa. Kasi, Okay na. Okay na, sige. Okay na. Hindi. Ayaw magbasa. Sige. Sige, okay na. Okay na ako. Okay. Sige bro. so ayan, ako tayo sa conclusion. Pastor, hold on. Sige, dahil mabait naman si Father Delma. Yes. At siya ay aking kaibigan. Napakaganda ng mga niya. Ngunit, datapwat, subalit, hindi niya napatunayan ang kanyang isa. Alam mo bakit? Dahil, unang-una, he denies that Jesus Christ, that Mary committed or wala daw, pero binanggit na niya, naka-record yan. So, nasa sa kanya yan. Pero binabanggit kanina niya, gusto niya mag-letra pro letra. Problema, ayaw niya tanggapin. Tingnan nyo, Mateo 1:25. Pakibukas. At pakibukas din yung Mateo 12:47. Sige, pakibuksan nyo. 13, Matthew 13. Okay, basahin ko na lang dito. Sabi niya dito, is he not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers, James, Joseph, Simon, and Judas. Ang linaw. Kapatid daw. Eh, tingnan natin yung salita kapatid. Adelpus nga eh. Ang meaning na niya sa Greek, from the womb. Pag from the womb, ano ibig sabihin? Biological o hindi? Biological yan. Okay, next. Galatians 1:19. Galatians 1:19. Ito yung sabi. Tingnan natin kung walang talaga kapatid si. But other of the apostles saw I none, save James, the Lord's brothers. Okay, isa pa. Sa John chapter 2 verse 12. John chapter 2 verse 12. After he went down to Capernaum, he and his mother and his brethren, tingnan mo yan, and his disciples, tingnan mo, gagamitin niya mo yung brethren, and nandun yung disciples niyo. If you check the word brethren is delpos, ang ibig sabihin yan from the womb. So there are, mahirap tanggihan ang katotohanan kasi nakasulat. So ano pala yan? Ayan ay assumption of Mary nga. Isa pa, Mark 6:3. Baka may akong verse na binigay ha? Si Brother Delmar, wala pa. Is not this the carpenter, the son of Mary, the father of James and Joseph, of Judah and Simon? Are not his sisters here with us? May kapatid na babae sa naman si Cristo. So if you check sister, tingnan mo, then puso naman yan. From the womb. So, I therefore conclude na ang Immaculate Conception ay isa lamang assumption at binabanggit lamang yan ay na-formulate lamang during the time of before or after na mawala yung mga apostol at hindi yan tinuro ng mga apostol. If you check the Ante-Nicene Father, they never believed in the Immaculate Conception of Mary. Except Irenaeus, but binago niya yung statement niya.
If you check Origen, and even si Hippolytus, and many other Athanasian fathers, they believe that Mary commit sin. Because he's a sinner, he need a Savior. According to his claim, Luke 1:47. So if you check it out in your Bible, you will see, you can see that Mary 30 seconds. is not immaculate conception. He commit many children. He got children after Jesus Christ birth. So thank you, and binabati ko yung mga nasa live. Binabati ko dyan yung mga kapatid natin sa Debaters Convention. Siyempre sa mga RCC, kaibigan ko yan. So God bless you sa inyo lahat. Okay? So, mga kapatid, Ave Maria, no? So, mga kapatid, mga kapanalig, at mga kaibigan namin, maraming salamat po na sa pagpapatuloy dito sa amin sa Manalite. Actually, ang aming pinaalam talaga ni Pastor Rico, itong Dogma of Mary, yung Dogmas of Mary ay i-preach na natin. Yun nga lang kasi, ang time din na wala si Adrian, no? Kasi actually matagal na namin yung usapan ni Adrian na binuhay na po ni Brother Mario. Tagal na namin usapan. Pero naunawa ko si Brother Adrian. Kasi makakaibigan tayo dito. No? Ngayon, ito gusto kong ipaunawa sa inyo. Gumamit siya ng CCC para paliwanag yung stand niya. Hindi mo ba alam? Kami yan may karapatan pang paliwanag. No. Sign mo. At yung Biblia, mahiya naman kayo. Sulat mo. Galing kay San Jeronimo. Saan nag-compile kami? Nag-compile ng Biblia. Ginagamit ko ang as. Mahiya naman kayo. Ika naman, sabi niya, hindi daw tinuro ng mga apostol. Bakit daw galing daw kay Pope Pius XII? Tandaan ninyo, kanino binigay Jesus hindi kay Pastor Francis. Binigay kay Santo Papa, kay Pope Peter. Yung pinakaunang Santo Papa, Mateo 18:18. Kaya wala siyang karapatan questionin yung Papa sa Roma kasi yung Papa sa Roma binigyan ng susi ng kalangitan, hindi si Francis. Ha? Ngayon, ito. Okay, thank you. So ito linawin natin, ang usapan natin immaculate, napunta kung saan-saan. Ibang dogma. Kaya nang alam ko hindi niya alam kung ang Islam niya. Hindi niya alam Islam. No? So, ngayon na lang nung humusgan doon sa aming ginawang pag-usap. No? Kasi alam nyo, kung si Maria mayroong sala, si Cristo panigurado may pagkakasala. Wala nung pag si Maria sa pagliligtas, ito logic. Bigyan ko kayo ng logic sa magandang logic, tatandaan nyo yung Maria. Pag walang Maria, walang Cristo. Wala rin end time. Wala rin end time. Wala rin kaksisi. Wala rin katoliko. Wala rin lahat wala. Lahat wala. Kaya kailangan muna si Maria. At tatandaan ko kaya nasa tinawag ko, redemptrix ko. Pag sinabi ko, hindi siya yung tagapagligtas mismo, natulog lang siya. Si Jesus ay galing sa laman at dugo ni Maria. Kaya yun na po sa krus na dugo, kanino yun? Kay Maria. Ngayon, sabi niya po dito, si Maria po ay tagapamagitan. Pakinggan nyo tagapamagitan sa tao at kay Jesus, hindi sa Diyos at sa tao. Ay nako, maling pagkakabit yun, mga kapatid. Si Maria ay tagapamagitan ni Jesus at ng tao. Bakit? Si Maria po ginamit na tagapamagitan ng Diyos para dumaan si Kristo. Kaya kung tututulan niya
Kaya kung tututulan niyo yung mediatrix o redemptrix, mga kapatid, tutulan niya ito, tinututulan niya ang Biblia. No? So maraming salamat. Pinabati natin lahat ng nasa live, no? Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. At lahat kayo dito, mga kapatid, at sa lahat ng mga nanonood, open ang MI sa inyo, patuloy ko man kayo o hindi. Pwede kayong sumali para maunawaan ninyo ang patungkol sa mahal na Birhen na sa ina ng lahat ng Kristiyano at ina ng simbahan. Ave Maria, Pro Deo et Ecclesia. Yun, maraming salamat sa both participants. Palakpakan natin sila sa Brother Jeremiah and si Pastor. So, ngayon, magtatanong. Tanong.